Kwentong Bayan. Magandang araw mga kabayan, Thursday 7 p.m. Available na uli ang lahat ng bracelets natin. Meron tayong paparating na promo sa Thursday. Ulitin ko, kaya ako advance nag-a-announce kasi sobrang bilis maubos na mga spiritual bracelets natin. Ang i-feature nating bracelet ngayon ay spiritual bracelet 12 plus 1 mantra bracelets. Ang ibinibigay nito improves awareness, improves concentration, binabawasan ng stress, greater sense of calm, good for business kasi meron itong dragon. 12 beads represents the half cycle of the day. It's a must to say the prayer every 12 hours. No specific time, use the prayer provided in the package. The dragon represents good luck in business. Yun lang mga kabayan, abangan sa Thursday. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Nonoy. Taong 1999, probinsya ng Aklan. Nang mga panong ito, nasa uling taon na ng pag-aaral itong si Nonoy mula sa prominenteng angka ng binata. Ang ama ay isang abogado, samantalang ang ina naman ay bise-alkalde ng kanilang bayan. Dahil sa estado ng buhay ng binata, tinitingala ito sa pinapasukang paaralan. Ngunit sa kabila nito ay nananatiling magpakumbaba si Nonoy. Dahilan para rumami ang kaibigan at tagahanga nito. Bagaman kapwa nag-aral ng batas ang kanyang mga magulang, pinili ni Nonoy na pumasok sa Philippine Military Academy. Simula ng bata pa ito ay pinangarap na niya ang maging sundalo. Hindi naman tumutol ang mga magulang sa kagustuhan. Sa kadahilanang masaya si Nonoy sa landas na pinili. Ilang buwan na lang matatapos ka na sa akademya, Noy. Anong plano mo? Talaga bang magtutuloy ka sa pagsasanay sa Special Force? Tanong ng ama, na itago na lang natin sa pangalang Fausto. Opo, tay. Alam niyo naman po na matagal ko ng pangarap na mapabilang sa elite force ng bansa natin, di ba? Tugon ni Nonoy. Alam mong mahirap ang pagdadaanan mo doon. Kaya ngayon palag, pinapayuhan na kita na pag-isipan mong mabuti. At kung ano man ang maging pasya mo, nasa likod lang kami ng nanay mo. Muling wika ni Mang Fausto. Alam ng binata na dadaan siya sa butas ng karayong bago mapabilang sa special force ng bansa. Ngunit determinado ito dahil sa kanyang pangarap. At dahil na din sa pangarap na ito, nagbago ang buhay ng binata. Hanggang sa dumating ang araw ng pagtatapos ng binata, tuwang-tuwa naman ang mga magulang nito. Ngunit kasabay ng tuwang iyon, ang pangamba sa papasuking mundo ng kanilang kaisa-isang anak. Kailan naman ang alis mo para sa training, Noy? Tanong ng ina. Naitago na lang natin sa pangalang Loida. Sa susunod na buwan po, Nay. Pinagpahinga muna ako ng isang buwan para pagdating ko sa kampo, kondisyon po yung katawan ko. Tugon ni Nonoy. Ginugol ng binata ang isang buwang pahinga sa pagpapalakas ng katawan. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng pag-alis nito. Anak, malayo ang kampo ha. Nasa kabisayaan nito, kaya mag-iingat ka. Dinig ko marami daw aswang doon eh. Wika ni Mang Fausto. Tatay naman oh, naniniwala kayo sa mga ganon. Hindi po totoo yun. O siya, sige na po, baka maiwan ako ng sasakyan eh. Mag-ingat po kayo ni nanay ha. Wika ni Nonoy. Medyo matagal din itong nawala. Aabutin ng 8 buwan hanggang 1 taon ang pagsasanay ng Special Forces.
Pagdating pa lang sa kampo ay ramdam na ni Nonoy ang tensyon. Sa loob ng 1 linggo ay sangkatutak na pagpapahirap ang naranasan ng binata. Nagawa niya itong malampasan dahil mas matimbang ang katuparan ng kanyang pangarap. Ilang buwan ang nakalipas, nagawa ng matapos ng binata ang unang bahagi ng pagsasanay. Naitalaga siya na magpatrolya sa paligid. At dito nagkaroon ng kakaibang engkwentro ang binata. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, naubusan ng tubig ang pangkat. Sakto namang napadaan sila sa isang tahanan. Bilang pinuno ng pangkat ay pinili ni Nonoy na humingi ng tubig dahil medyo malayo pa ang kanilang iikutin. At nasa kabilang dako pa ng baryo ang ilog kung saan sila pwedeng kumuha ng maiinom. Kumatok ang binata. Kagad naman itong pinagbuksan ng may bahay. Magandang araw sa iyo, iha. Ano ang maitutulong ko? Tanong ng matanda. Wala naman po, manang. Mangingi lang po sana kami ng tubig na iinumin. Gawa po nang naubusan kami ng baon. Tugon ni Nonoy. Pinaupo sila ng matanda at sinabing mag-antay sandali habang kumukuha ito ng tubig. Ilang sandali pa pagkabalik nito, meron ng dalang nilagang kamote at isang takore ng mainit na kape. Eto at pagpasensya nyo na. Ito lang ang nakayanan ko. Wika ni Nanang Isme. Hindi naman nakatanggi ang pangkat. Naupo ang mga ito sa harapan ng mesa at kumain. Nagtataka si Nonoy dahil nakatitig lang sa kanya ang matanda. Hanggang sa matapos ng kumain ang pangkat. Ngunit bago sila magpaalam, namataan ng isa sa mga kasama ni Nonoy ang pangkat ng armadong kalalakian. Boss, mukhang may problema. Tignan mo. Wika ng isa sa mga kasamahan ni Nonoy. Napatingin naman ng matanda sa mga kalalakian. Dali-dali itong tumayo at tinago sina Nonoy sa loob ng tahanan nito. Mga rebelde sila. Kailangan niyong magtago. Wala kayong dalang mga sandata. Nakikita kong mapapahamak lang kayo kung haharapin niyo sila. Wika ni Nanang Esme. Hindi naman maintindihan ni Noy ang ibig sabihin ng matanda. Alam nito na sapat ang dala nilang sandata at bala kung sakaling magkaroon ng engkwentro. Nanang, pasensya na po ha. Pero sapat po yung mga dala naming sandata at... Huwag ka nang matigas ang ulo. Basta sumunod ka! Hindi na ituloy ni Nonoy ang sasabihin. Pinutol ito ng matanda. Hinawakan siya sa noo. Laking gulat ni Nonoy dahil nakakita ito ng mga pangitain tungkol sa kung ano ang mangyayari kung sakaling sagupain nila ang mga rebelde. Sa pangitaing iyon, nakita ni Nonoy na napapaligiran sila ng mga rebelde. Naubos ang kanyang mga kasamahan. Maging ang matanda ay hindi nakaligtas. Nang bumalik sa ulirat si Nonoy, kagad niyang inutusan ang mga kasamahang magsipagtago. Ilang sandali lang ay kumatok ang mga kalalakian. Sakto namang nailigpit na ng matanda ang pinagkainan, kaya hindi naghinala ang mga ito. Humingi lang din sila ng tubig at kaagad nang umalis. Makakalabas na kayo. Wala na sila. Hindi na sila babalik pa. Huwag kayong tumuloy sa kabilang baryo. Mas makakabuting bumalik kayo sa dinaanan nyo. Wika ng matanda. Sinunod naman ito ni Nonoy. Ngunit bago pa man ito umalis, tinanong nito ang matanda. Sabihin niyo po sa akin, paano niyo po ginawa yun? Napangiti lang ang matanda. Sa susunod ko na ipapaliwanag kapag handa ka na. Sa ngayon, kailangan niyong bumalik sa kampo niyo
Tugon ni Nanang Esme. Pagkarating sa kampo, kagad namang inulat ng binata ang nangyari. Dahil dito muli silang naitalaga sa lugar para magmanman. Dahil mga baguhan sa serbisyo, pinili ng kanilang mga superior na pagsuotin sila ng pangsibilyan para hindi sila mapaghalataan. Nagkunwaring mga simpleng mamamayan si Nonoy. Habang nagmamatsyag sa paligid, muli silang napadaan sa tahanan ng matanda. At kagaya ng dati, dito nila inintay ang pagdaan ng mga rebelde. Mukhang nasarapan kayo sa kape at kamoting kahoy na ibinigay ko sa inyo nung nakaraan na. Hali kayo, maupo muna kayo at kukuha ko ng makakain. Naupo ang binata. Sa pagkakataong iyon, panatag silang hindi malalagay sa panganib ang buhay ng matanda dahil nakasibilyan sila. Opo manang, masarap pong bagong aning kamoting kahoy. Wika ni Nonoy habang iniikot ang tingin sa paligid. Habang nag-uusap, namataan ng binata ang parehong pangkat. Sa pagkakataong ito, laking gulat niya nang biglang pumasok sa kanyang isipan ang isang pangitain. Nakita nito ang magaganap na engkwentro, maging ang maaaring mangyari kung sakaling magkamali sila ng kilos. Kagad tinapik ni Nonoy si Sarge Rivera. Itinuro ang mga rebelde. Sinabihan na din ni Nonoy ang matandang magtago dahil sa pagkakataong iyon alam niyang magkakaroon ng engkwentro. Tama. Kung ano man ang nasa isip mo, Nonoy, huwag kang magdalawang isip na sundin ang pinapakita sa iyo ng balintatao. Wika ng matanda. Bagaman hindi maunawaan ni Nonoy ang sinasabi nito, itinuloy ng binata ang kanyang plano. Inutusan nito ang ilan sa mga kasamahang umakyat sa burol na malapit sa tahanan ng matanda upang makuha nila ang magandang pwesto sa pag-asinta. Sa radyo lang nakikipag-usap ang pangkat, kaya hindi sila mahahalata ng mga kalaban. Kasama ng pangkat na nasa tuktok ng burol ang kanilang sniper na si Sargento Rivera, kaya tiwala si Nonoy na hindi siya mapapahamak. Ilang sandali pa ay nakalapit na ang mga rebelde at kagaya ng inaasahan ng binata, kagad siyang inusisa ng mga ito. Baguhan ka dito? Anong pangalan mo? Taga saan ka? Sunod-sunod na tanong ng rebelde. Kagad namang sumagot si Nonoy. Ako po si Nonoy, taga kabilang bayan po. Napadaan lang para... Magpagamot! Pasyente ko ang binatang yan. Amin na nga yung braso mo. Nang mailagay ko na itong pangtapal. Ingatan mo ha. Huwag masyadong magalaw. Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin dahil ang matanda ang nagtuloy nito. Nanang Isme, hindi naman kaya nagtatago ka ng mga sundalo dito? Tanong ng rebelde. Maparebelde o mapasundalo man yan. Sa oras na lumapit sa akin para magpagamot, hindi ko tatanggihan. Alam mo yon, Rodel. Ano bang sadya mo? Tugon ni Nanang Isme. Nang mga sandaling iyon, nag-aantay na lang ng utos ang mga kasama ni Nonoy mula sa kanya. Mabuti na lang walang ginawang masama ang mga rebelde. Ngunit bago pa man umalis ang pangkat ng mga ito, aksidenteng natabig ng isa sa kanila ang baso sa mesa. Nang pupulutin ito, nakita niya ang baril na nakasuksok sa tagiliran ni Nonoy. Agad itong bumunot ng sandata. Tinutukan ng binata. Mabilis naman itong hinawi ni Nonoy at nagbigay ng hudyat sa kanyang mga kasama. Pinaputukan ng mga ito ang rebelde na nasa labas ng kubo. Habang si Nonoy naman, nilalabanan ang dalawa sa loob. Mabilis namang tumakbo si Rodel upang iligtas ang sarili. Maswerte na lang. Nagawang itago ng binata ang matanda kaya hindi ito natamaan.
Mabilis namang hinabol ng mga sundalo si Rodel. Ngunit nahuli na ang lahat dahil nakalayo na ito. Boss, masyadong mabilis yung isang yon ah. Kabisado niya ang kagubatan sa paligid. Mukhang kailangan natin ng tulong dito. Wika ni Sargento Rivera. Magradyo kayo sa kampo. Walang aalis hanggat walang dumadating na kasamahan. Tugon ni Nonoy. Medyo malayo ang kampo sa kinaroroonan nila. Aabuti ng halos kalahating araw ang lakad papunta doon. Kaya pinili ng binatang manatili sa tahanan ng matanda. At habang naghahapunan, kinausap nila ito at nagpakilala. Pasensya na po nanang pero ilang beses na kami nagagawi dito. Hindi pa kami nagpapakilala. Ako nga pala si Nonoy, ang pinuno ng grupo. At ito naman ang aking sarhento si Rivera. Bagi po kami ng Special Forces na nakatalaga dito sa lugar. Wika ni Nonoy. Tawagin mo na lang akong Nanang Esme o Nanang Esme. Walang problema, Nonoy. O siya, maiwan ko muna kayo ha. Maghahanda lang ako ng hapunan. Tugon ng matanda. Ang ipinagtataka ng binata, hindi naman bumababa ng bayan si Nanang Esme. Ngunit may mga pagkain ito. Karamihan ay sariwang karning baboy. Hindi na nagtanong pa ang binata. Sa isip nito may mga taong inuutusan ang matanda. Natapos namang kumain ng pangkat, wala pa rin ang kanilang mga kasamahan. Nagsalita ng pagbabantay ang mga sundalo. Habang nagpapahinga, kinausap naman ni Nonoy ang matanda. Ilang taon na po ba kayo, Nanang Esme? Tanong ni Nonoy. Kagad sinabi ng matanda ang kanyang edad. Nagulat si Nonoy sa narinig. Ako'y 85 taong gulang na, iho. Bakit mo naman naitanong? Napailing naman si Nonoy. Wala naman po manang. Hindi lang po ako makapaniwala dahil ang lakas nyo pa eh. Nakikita pa nga po namin na nagsisibakan ng kahoy tuwing napapadaan kami. Tumawa lang ang matanda sa mga narinig. Alam mo, iho, ang edad ay numero lang. Ito lang ang nagpapatanda sa mga tao. O siya, gabi na. Magpahinga na kayo. Akmang tatayo na sana si Nonoy nang bigla siyang hawakan ni Nanang Esme. Bakit po? Ano pong problema? Tanong ni Nonoy. Bilisan mo. Tawagin mo ang mga kasamahan mo. Dahil may kapamakang nag-aantay sa kanila. Nagtaka ang binata sa mga sinabi ni Nanang Esme. Bakit naman po, Nanang Esme? Ano po bang panganib yan? Sa susunod ko na ipapaliwanag. Sa ngayon, gawin mo muna ang sinasabi ko. Huwag mo na silang patuloyin. Kagad nagradyo si Nonoy sa kampo. Sinabing wag nang ituloy ang pagsunod sa kanila. Sila na lang ang babalik pagsikat ng araw. Sa kasamaang palad, hindi ito sinunod ng mga kasama dahil kasalukuyang naglalakbay papunta sa kanilang kinaroroonan ang mga ito. Naloko na manang. Hindi na po sila mapipigilan. Tutuloy na po sila. Wika ni Nonoy. Kailangan nyo silang salubungin, Nonoy. Mapapahamak sila. Bilisan nyo. Gamitin nyo ang daan sa loob ng kagubatan. Wika ni Nanang Esme. Hindi naman nagdalawang isip ang binata. Sa hindi malamang dahilan, sinunod ng binata ang mga sinabi nito. Dali-dali namang ginising ni Nonoy ang mga kasamahan upang salubungin ang mga sundalong paparating. Hindi pa man sila nakakalayo nang mamataan nilang gumagapang sa kadiliman ang ilang kalalakian.
Swerteng nasa likod sila ng mga ito, kaya hindi rin sila napansin. Dito na namuo kay Nonoy ang hinala na nakakakita ng hinaharap sina ng Esme. Ilang sandali pa narinig na nila ang mga kasamahang nag-uusap-usap. Dali-daling tumayo ang mga tao. Akmang babaril na sana nang bigla silang paulanan ng bala ng pangkat ni Nonoy. Dali-dali namang nagkubli ang mga kasamahan ni Nonoy at gumante ng putok. Nagawa nilang ubusin ang mga sumalakay na rebelde. Kagad bumalik si Nonoy sa tahanan ni Nanang Esme upang tanungin ito kung paano itong nalaman ng matanda. Nanang Esme, sabihin niyo po sa akin kung paano niyo po nalaman ang mangyayari. Kasabot po ba kayo ng mga rebelde? Tumawa si Nanang Esme. Hinataw ng sandok sa ulo si Nonoy. Nababaliw ka na ba? Kung sa tingin mo kasabot ko sila, bakit ko sasabihin sa'yo ang mangyayari? Wika ng matanda. Aray ko naman, Nanang, masakit po yun ah. Pero kung hindi kayo kasabot ng mga rebelde, paano niyo po nalaman yun? Muling tanong ni Nonoy. Nako, alam mo magsasayang lang ako ng laway kung sasabihin ko sa'yo eh. Kasi hindi ka rin naman maniniwala. Tugon ni Nanang Esme. Subukan po ninyo, Nanang Esme. Handa po ako makinig. Ang nangyari kanina, nakita ko sa pamamagitan ng aking balintataw. At ikaw, alam kong nagawa mo na rin niyang gamitin. Muling naalala ng binata ang mga nangyari nung nakaraang inkwentro na magpapatunay sa sinabi ni Nanang Esme. Paano po nangyari yun? Wala naman po kung ganong kakayana. Tanong ni Nonoy. Ang mga balintataw ay likas sa mga tao. Kailangan mo lang itong paglinangin at sanayin ang sarili sa paggamit nito. Kailangan matuto tayong makinig sa sinasabi ng isipan natin dahil mas malakas yon kaysa sa pakiramdam na meron tayo. Sa kabila ng pagpapaliwanag ni Nanang Esme, alam ni Nonoy na may mas malalim pang kahulugan ang pangyayaring iyon. Nakabalik ng maayos si Nonoy sa kampo at para makaiwas sa anumang inkwentro, inilipat ng destino ang grupo ng binata. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana dahil muling nag-cruise ang landas nila Rodel sa lugar kung saan siya nakadestino. Nasa kalagitnaan ng patrolya sila Nonoy ng mga oras na yun. Namataan niya ito. Hindi siya napansin ni Rodel dahil abala ito sa pamimili ng mga damit. Marahan niya itong nilapitan at pasimpleng tinutukan ng baril sa tagiliran. Rodel, huwag kang magkakamali. Napapaligiran ka ng mga sundalo. Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin dahil bigla itong nakakita ng mga pangitain. Nakita nitong nasusunog ang tahanan ni Rodel. Nakulong ang mag-ina nito sa loob. Dali-daling ibinaba ni Nonoy ang baril. Hinila si Rodel sa isang sulok. Kahit patayin mo ko, kailanman hindi ko ikakanta mga kasamahan ko. Wika ni Rodel. Hindi na mahalaga ang bagay na yun. Bilisan mo. Sasama ako sa bahay mo. Nasa panganib ang mag-ina mo sa mga oras na to. Tugon ng binata. Mariing tumanggi si Rodel. Ngunit wala din itong nagawa nang muli siyang tutukan ng baril ni Nonoy. Gusto mong mamatay? Pagbibigyan kita. Pero sa ngayon, iligtas mo muna ang mag-ina mo. Nagtataka si Rodel kung paanong nalaman ng binata ang tungkol sa kanyang mag-ina. Sa halip na magtanong ay sinunod nito ang sinabi ng binatang sundalo. Pagdating sa kanyang tahanan ng laki ang mga mata nito
Dahil unti-unti nang nilalamon ng apoy ang bahay, naririnig din ito ang sigaw ng mag-ina sa loob. Dali-daling tumakbo si Nonoy upang sirain ang pintuan. Samantalang si Rodel naman ay tila bato sa sulok. Hindi ito makakilos dahil sa mga nangyayari. Rodel, ano bang ginagawa mo? Matutos na ang mag-ina mo. Tumutunga nga ka pa. Mabilis itong sinabihan ng binata. Dali-daling tumakbo si Rodel papasok ng tahanan. Nagawa nitong iligtas ang kanyang mag-ina at nadala sa ligtas na lugar. Napatingin ito kay Nonoy na nooy pilit inaapula ang sunog kasama ng mga kapwa sundalo. Nang matapos ang kaguluhan, nilapitan ni Rodel si Nonoy. Tinutukan pa siya ng baril ng ilan sa mga kasama nito. Ngunit kagad silang inawat ng binata. Utang ko sa iyo ang buhay ng mag-ina ko. Paano kita mapapasalamatan? Tanong ni Rodel. Maraming paraan, Rodel. Isa na dito ang pagsuko mo sa pamahalaan. Walang saysay ang pinaglalaban nyo. Kaya isipin mo ang buhay ng mga anak mo. Tugon ni Nonoy. Hindi naman sumagot si Rodel. Ngunit alam nito na susundin ng rebelde ang payo niya. Ilang araw ang nakalipas habang nasa kampo. Nakita ni Nonoy ang pangkat ni Rodel. May dalang baril ang mga ito. Kaya bilang pag-iingat, sinalubong sila ng mga armadong sundalo. Hindi kami naparito upang makipaglaban. Nonoy, napag-isipan ko mga sinabi mo. Kaya ito ako, buong pusong nagbalik loob sa pamahalaan. Tugon ni Rodel. Ito ang pinakauna niyang tagumpay bilang sundalo. Ilang taon pa ang lumipas. Maraming labanan ang naipanalo ni Nonoy at Rodel. Patuloy silang ginabayan ng kalikasan sa kanilang mga paglalakbay. Hindi sila pinabayaan ng ama dahil gumagawa sila ng kabutihan para lamang sa kanilang kapwa. Ang pinakasusi sa kanilang tagumpay, ang paggamit ni Nonoy sa balintataw. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Milano. Taong 1996. Aklan. Isang retiradong guro si Milano. Nais pa man niyang magtrabaho pero hindi na pwede. Dahil nasa edad na ito katulad ng asawang si Josefa. Sa ilang dekadang pagsasama ng dalawa, hindi man lamang sila nabiyayaan ng anak. Ang masaklap, nasa edad na sila at parehong walang trabaho. Kaya naisipan ng mag-asawa na magpatayo ng tindahan sa tapat ng tahanan. Para kahit papano, may kita at pinagkakabalahan ng dalawa. Mahal, siguro mas mainam kung kukunin nating tagabantay si Annalyn. Yung apo ni Kaki ko. Alam mo naman, hindi na natin kaya magbuhat na mabibigat. Tsaka hirap na rin tayo makakilos. Mas maganda kung may aalalay sa atin. Wika ni Milano. Wala namang problema, mahal. Basta ba mapagkakatiwalaan. Alam mo naman ang panahon ngayon. Nako, kahit sa edad nating to nakakatakot na basta na lang tayo kukuha ng katiwala. Tsaka, si Annalyn. Aba balita sa lugar natin na kung kani-kanino siya nakikiapit. Baka mamaya niyan, ano pang dalhin niya sa pamamahay natin. Tsaka ang sabi ng iba pa, may lahi daw aswang yon. Hay, baka naman pwede ka pang maghanap ng iba. Tugon ni Josefa. Yung sinasabi mo, galing yan sa kapitbahay nating may saltik
Lahing aswang na naman. Narinig ko na yan. Kaso, albularyo ang lolo ni Annalyn. Tsaka Josefa, hindi niya kasalanan na ganun siya. Walang gumagabay na magulang eh. Kita mo naman, napakalasinggero ng tatay. Eh yung lolo naman niya, si Kakiko, pumanaw na. Sa pagkakaalam ko noong nakaraan lang. Kaso hindi ko alam kung ano ang kinamatay. Gusto ko sanang tulungan si Annalyn kung papayag siya. Pero syempre, ayon pa din sa permiso mo. Sigurado ako magagawa pa nating maituwid ang buhay niya kung sakali. Pag-isipan mo, mahal. Bukas na bukas, pupuntahan ko siya sa kanila. Wika ni Milano. Ramdam ni Josefa ang kagustuhan ng asawa na matulungan ang dalaga. Halos sa buong sityo, matunog ang pangalan ni Annalyn hindi lang dahil sa lasanggero ang ama. Bagkus apo ito ng kilalang manggagamot sa lugar. Pero usap-usapan na anak ito ng ama sa aswang. Kaya mula nang ipinanganak si Annalyn, ni hindi nakita ang ina dahil na din kay Kakiko. Sa pagkamatay ng matanda, naiwan si Annalyn sa ama na halos sambahin na ang alak. Napariwara ang buhay ng dalaga. Kailangan niyang kumita ng pera sa murang edad para mabuhay. Kinabukasan, kahit may agam-agam pa din si Josefa, pumayag ito sa kagustuhan ng asawa. Pero sinabi ng matanda na bibigyan niya si Annalyn ng mga alituntunin para maiwasan ang gulo sa tahanan. Ayon pa kay Josefa, wala namang matibay na katibayan ang hinala ng mga kapitbahay. Mas nakikita niya na kailangan ng tulong ng dalaga. Lalo pat babae ito, nagagamit ng mga mapagsamantalang tao. Nagpasalamat naman si Milano sa asawa. Matapos mag-agahan, dala ang bayong pumunta si Milano sa palengke. Nais na din niyang puntahan ang tahanan ni Annalyn para maipaalam ito sa ama ng dalaga. Ilang sandali pa, bit-bit ang mga pinamili. Napagpasyahan ni Milano na dumaan sa panaderya. Bibili sana ng pangmeryenda para sa asawa bago gawin ang binabalak. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya si Annalyn. Hinihila ng ama at pilit hinihingian ng pera. Hoy bakulaw, bitawan mo nga ang anak mo. Hindi ka na ba nahiya? Ang laki ng katawan mo dapat ikaw ang kumakayod. Pero ikaw pa ang nangaalipusta sa anak mo. Sita ni Milano. Oh, eto ba ang bago mong alaguyo, babae? Aba, hoy tanda, kung ayaw mong mabalingan ng galit ko, tumabi ka at baka ikaw ang... Wika ni Tatay Manor, ama ni Annalyn. Natigil ito sa pag-aamok. Bigla siyang hinampas ni Milano ng bayong na may lamang mga paninda. Dahil sa lakas, biglang bumagsak ang lasing. Kaagad namang inawat ni Annalyn ng matanda dahil hahampasin muli ni Milano ang ama. Umiiyak ang dalaga habang inaawat ito. Tama na ho. Maawa po kayo sa kanya. Lasing lang po ang tatay ko. Pagpasensyahan niyo na po kung pati kayo nadadamay. Sige na po, iuwi ko na po siya. Wika ni Annalyn. Hindi mo kaya yan, Ineng. Hayaan mo. Tatawag ako ng tanod at ipapabuhat natin ang walang kwentang tatay mo. Tugon ni Milano. Patuloy lang sa pag-iyak si Annalyn habang ginigising ang ama. Samantala, nagtawag naman ng tanod si Milano para alalayan ng dalaga. Minuto lang ang nakalipas
Dumating ang mga tanod. Binitbit si Tatay Manor sa tanggapan ng barangay para doon hintaying magising. Sinamahan na din ni Milano ang dalaga para alalayan ito kung anuman ang kakailanganin para sa ama. Ayos na po ako dito. Sige na po. Baka po may gagawin pa kayo eh. Nakakahiya naman po, sinamahan niyo pa ako dito. Wika ni Annalyn. Ayos lang yon, iha. Ikaw talaga ang sadya ko. Hindi ko naman inaakala na ganon ang aabutan kong sitwasyon mo eh. Pero hindi bale. Ganito. Naghahanap kasi ako ng makakasama sa bahay. Nagpasya kami ng asawa ko na ikaw sana yon. Papayag ka ba? Alok ni Milano. Trabaho po ba ito? Ayos lang naman po sana pero si tatay po eh. Nakita nyo naman po kanina kung paano mag-amok kapag nakakainom. Tugon ng dalaga. Nais niyang tanggapin ng alok ni Milano pero inaalala niya ang ama. Baka mag-amok ito nang wala siya. Pero ganun pa man, ipinaliwanag ni Milano na wala siyang dapat ikabahala. Ang nais lang nila ay tao mapagkakatiwalaan, lalo na pagdating sa trabaho. Ayon pa sa matanda, handa itong magbayad katumpa sa serbisyong gagawin ng dalaga. Makalipas ang ilang minuto, nanatiling tahimik ang dalaga. Pinag-iisipang maigi ang alok na matanda. Huwag ka nang magdalawang isip pa, iha. Matagal na kitang kilala kaya gusto kitang tulungan. Tignan mo, dalaga kang tao pero hindi mo man lang maayos ang sarili mo. Dahil yan sa tatay mo, napaka-irresponsable. Pero hindi bale, maayos pa natin yan. Tsaka matanong ko nga pala, nasaan ang nanay mo? Tanong ni Milano. Napatingin na lang ang dalaga. Tila hindi niya alam ang itutugon sa matanda. Mukhang kahit si Annalyn, maraming katanungan sa katauhan ng ina. Makalipas lang ang ilang sandali, kahit may pag-aalinlangan, sumang-ayon si Annalyn sa alok ni Milano. Pero sinabi niya sa matanda, mapagkakatiwalaan siya. Pero trabaho lang ang dapat nilang pag-usapan. Labas na ang usapin sa pribadong buhay. Ngumiti naman ang matanda at sinabing mabuti at may tiwala naman ito kay Annalyn. Hapon na nang magising ang ama. Nakatingin lang ito sa dalaga. Nagtataka kung nasan siya ng mga oras na yon. Walang imik na tumayo at lumabas si Tatay Manor sa barangay. Wala man lang itong pasabi sa mga taong naroon. Nagkatinginan na lang ang lahat. Matapos makalabas ng ama, naging mapagkumbaba naman ang dalaga at nanghingi ng paumanhin sa lahat. Lalo na kay Milano na hindi umalis sa tabi niya. Kahit sa anak, umakto lang si Tatay Manor na walang nakikita. Sinundan na lang ito ng tingin ng dalaga. Lalo pat wala din naman siyang mapapala kung kakausapin pa ang ama. Nasanay na si Annalyn sa ganitong eksena. Nakakahiyaman po pero tara na po. Gustuhin ko mang pong ipaliwanag ang ugali ni tatay pero puro pasensya na lang po ang masasabi ko. Ang sabi po sa akin ni Lolo, nagkaganyan si Tatay Manor dahil sa nanay ko. Umalis daw po si nanay dahil ayaw ng pamilya niya. Kaya si Lolo Kiko po ang kasama kong lumaki. Ito na lang po ang naiwan sa akin ni nanay. Bago po siya umalis, kailangan ko daw po itong ingatan ng mabuti. Magagamit ko daw po ito kung sakaling walang tutulong sa akin. Wika ni Annalyn
habang inilalabas ang kwintas na naiwan ng ina bago siya iniwan sa lolo. Ayon naman sa yumaong matanda, tanda yun ng dalaga para kung sakaling babalik ito, madali siyang makikilala. Sa paglalarawan ni Milano, kwintas ito na may itim na batong palawin. Maliit lang, mukhang pinasadya talaga kay Annalyn. Itago mo na yan, iha. Malay mo isang araw makita mo din ang nanay mo. Huwag mo lang iwawala. Tsaka huwag mo na masyadong isipin ang walang silbi mong tatay. Tara na, sa bahay ka na umuwi. Wika ni Milano. Pwede po ba bukas na lang po? Kailangan ko po umuwi ngayon para makapagpaalam man lang ako. Tsaka mag-aayos na din po sana ako ng gamit. Hayaan niyo po, bukas ako na ang pupunta sa bahay niyo. Alam ko naman po kung saan yun Tugon ni Annalyn. O siya, sige. Pero hihahatid na kita. Baka ano pang gagawin sa'yo ng tatay mo? Natigil sa pagsasalita si Milano nang habulitin bigla ni Tatay Manor si Annalyn. Hindi pala ito umalis sa lugar, bagkus umihi lang sa labas. Dahil sa gulat napasigaw pa ang dalaga. Akmang itutulak na niya sana ito, pero biglang nagsalita sa ibang lengguwahe ang ama. Hindi niya maintindihan ang sinasabi. Naisip ng dalaga na lasing pa rin ito ng mga oras na yon. Kaya kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig. Bitawan niyo po ako, Day. Nasasaktan po ako. Para na po kayo nasisiraan ng ulo Nakakahiya po. Maraming tao Wika ni Annalyn. Pero hindi nagpaawat si Tatay Manor. Nagpatuloy lang ito sa ginagawa. Ayon kay Annalyn, tila hindi na ito ang ama. Iba na ang taong nasa harapan. Lalo pa nang bigla itong nangisay na parabang sinasapian. Ayon kay Annalyn, yon ang unang pagkakataon na gumawa ang ama ng nakakakilabot na eksena. Hindi yon maipaliwanag ng dalaga. Dagdag pa ni Annalyn, baka kailangan na ng ama na magpagamot dahil nawalan muli ito ng malay. Dahil sa pangyayari, sinamahan pa rin ni Milano si Annalyn. Ramdam niya na kailangan ito ng tulong, lalo pat walang aalalay o tutulong sa dalaga. Nakatingin lang ang mga taong nakapaligid na parabang hindi sila nakikita. Kakausapin na sana ni Milano ang tanod, pero hindi siya pinapansin ng mga ito. Ang mabuti pa, dalhin na lang natin ang tatay mo sa pagamutan. Parang may kakaibang nangyayari Pero ramdam ko na kailangan na talaga niya ng tulong. Wika ni Milano. Iuwi na lang po natin si tatay. Hindi po ako siguradong gagaling siya sa pagamutan Wala naman pong sakit ang tatay ko. Maliban sa... Natigil si Annalyn sa pagsasalita. Biglang may babaeng nakatalukpong ng itim na balabal ang lumapit sa kanila. Sa hindi inaasahang pangyayari, hinawakan nito si Tatay Manor sa pisngi. Dinampi pa ng babae ang mga palad sa noo, maging sa mga kamay ng ama. Akmang hawak pa sana ito sa ibang parte ng katawan ni Tatay Manor, pero bigla siyang hinawakan ng dalaga. Sino ka? Bakit mo hinahawakan ng tatay ko? Tanong ni Annalyn. Naku iha, mukhang hindi na humihinga ang tatay mo. Baka naman makatulong yung babae. Buhati na natin si Manor at iuwi na natin. Nakakabahala Nasa gilid pa tayo ng kalsada. Tsaka Diyos ko, bakit wala man lang tumutulong sa atin? Ano ba talagang nangyayari? Wika ni Milano. Sige na iha.
Iuwi niyo na ang tatay mo. Hindi magiging ligtas ang lugar para sa'yo lalo pat. Natigil ang babae. Bigla itong natahimik sa pagsasalita nang makita ang suot na kwintas ng dalaga. Tumayo ito at tumistansya sa dalawa. Hindi nagsasalita at kaagad umalis sa lugar. Kaya naiwan na lang si Milano at Annalyn. Parehong hindi alam ang gagawin. Dala ng sitwasyon, kaya nagwala na si Milano sa tanggapan ng barangay. Patuloy sa pagkalabog ng pinto para pansinin siya ng mga ito. Pahampas na sana si Milano ng malaking bato, pero bigla siyang sinita ng isang tanod. Aba, bakit po kayo nagwawala? Aba, bawal po yung ginagawa nyo ah. Di ba kayo yung kasama nung lasing kanina? Tanong ng tanod. Nagtatanong ka pa kung bakit ako nagwawala. Kanina pa kami humihingi ng tulong. Ayaw niya kaming pansinin eh. Mamamatay na yung tao oh. Tugon ni Milano. Sino pong mamamatay? May kasama po ba ulit kayo? Nasaan po? Tanong ng tanod. Pero nang tignan ni Milano ang paligid, hindi na niya makita ang magama. Hindi niya maintindihan pero kanina, sigurado siya na iniwan niyang nakahandusay si Tatay Manor kasama si Annalyn. Napakamot na lang sa ulo si Milano sa mga nasaksihan. Hindi niya maipaliwanag ang lahat. Adi ka ba, Manong? Kung hindi pa po kayo uuwi ngayon, talagang hindi ako magdadalawang isip na ipahuli ka. Nakita mo, halos masira mo na yung pinto. Papabayaran ko sa'yo yan eh. Wika ng tanod. Pasensya na. Sige, ako na ang bahala dyan. Kahit ako naguguluhan na din sa mga nangyayari. Tugon ni Milano. Kaagad namang umuwi si Milano dala ang mga pinamili. Magdidilim na nang makarating siya ng tahanan. Kaagad naman itong sinalubong ng asawa. Nagtataka kung ba't nakabusangot si Milano. Pero hindi na lang pinansin ng asawa ang kakaibang kilos ni Milano. Bagkus inayos na lang ang dala. Hinintay na ito na lang mismo ang magsabi ng nangyari. Hindi na mapakali si Josefa. Hindi pa rin nagsasalita ang asawa. Nanatiling tahimik at nakaupo sa isang banda. Ilang sandali pa ang lumipas. Imbes na magtanong, pinili ni Josefa na ihanda na ang mesa para makakain. Habang nasa hapag ang mag-asawa, panay ang buntong hininga ni Milano. Hindi niya alam kung paano ito sasabihin sa asawa. Kung ano man yan, Milano, sabihin mo na. Hindi yung para kang ewan dyan. Wika ni Josefa. Mahirap ipaliwanag eh. Kahit ako, hindi ko alam kung saan mag-uumpisa. Sa ngayon, hayaan mo na lang muna ako. Sige na, kumain ka na at magpahinga na tayo. Pagod ako at gusto ko lang muna ng tahimik. Tugon ni Milano. Kahit nagtataka, inunawa na lang ni Josefa ang pasya ng asawa. Kahit nakikita sa mukha ni Milano ang pagkabalisa, mas pinili pa rin ni Josefa na magwalang kibo. Maghahating gabi na. Patuloy pa rin si Josefa sa pakikiramdam sa asawa. Ayon sa kanya, hindi siya makatulog dahil nararamdaman niya ang pagkabalisa ng katabi. Hanggang sa may biglang kumatok sa pinto ng tahanan. Naririnig niya mula sa labas ang kaguluhan ng mga tao. Milano, may mga tao sa labas.
Ano ba talagang nangyari? Tanong ni Josefa. Tumayo naman si Milano at tinignan kung ano ang dahilan ng kaguluhan. Pagbukas niya ng pinto, kaagad bumungad ang taong bayan kasama ang mga pulis at tanod. Napakunot ang noo ni Milano. Ano po bang nangyayari? Tsaka, hindi ko po maintindihan. Bakit sa ganitong oras po? Tanong ni Milano. Naalala mo ko? Yung tanod kanina doon sa barangay. Nandito kami para hingi ng panig mo sa nangyaring patayan kanina lang. Yung lasing na dinala mo kanina, natagpuan wala ng buhay. Karumal-dumal ang ginawa eh. Lumalabas sa investigasyon na ikaw ang huling kasama. Wika ng tanod nang makita si Milano. Ako? Paano nangyari yon eh? Kasama niya si Annalyn. Yung anak niya. Tugon ni Milano. Sino anak? Wala naman kayong kasama kanina eh. Dalawa lang kayo nung lasing na pumasok sa barangay. Sumama ka na muna sa amin sa presinto nang madepensahan mo din ang sarili mo. Ayon sa mga nakakita sa pagpatay, may grupo ng mga hindi kilalang tao na sumugod sa lasing. Hindi din klaro yung pagkukwento nila eh. Para bang nahipnotis mo? Wika ng tanod. Lumabas na si Josefa para maalalayan ng asawa. Maging ito, hindi makapaniwalang masasangkot ang asawa sa nakakakilabot na kaganapan. Pero hindi naman nagdalawang isip si Milano na sumama sa mga pulis. Doon sinabi ng matanda ang buong nangyari. Maging ang pagwawala niya sa barangay, pinabulaanan naman ito ng mga saksi. Kahit hindi makapaniwala ang mga nakikinig, pinagdiinan ni Milano na totoo ang lahat ng sinasabi niya. Bago pa sila pinauwi, dumaan muna sa pagsusuri ang matanda kung gumagamit ba ito ng pinagbabawal na gamot o nasa impluwensya ng alak ng araw na yon. Nagpapasalamat naman ng mag-asawa. Negatibo ang lumabas sa resulta. Kinaumagahan, nakauwi na ang mag-asawa. Nang hingi ng pasensya si Milano kay Josefa dahil sa mga nangyari. Marami sa mga kapitbahay ang nakiusyoso at nagtanong kung bakit nasangkot sila sa magulong buhay ni Annalyn. Pero ayon sa mag-asawa, wala naman silang intensyong masama kundi makatulong. Pero hindi nila inaasahang may malala palang mangyayari. Ganun pa man, pinagpasa Diyos na lang na mag-asawa ang mga ito. Naging trauma naman yon ni Milano. Nagkaroon siya ng masamang imahe sa lugar. Magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan si Annalyn. Wala pa ring malinaw ng kasagutan sa pagkamatay ni Tatay Manol. Hindi man niya napatunayan na totoong may aswang. Pero sapat na ang nasaksihan. Totoo ang mga kababalaghang sinabi ng mga kapitbahay na hindi normal si Annalyn at anak ng aswang. Kwentong Bayan.